still waters. David is not speaking about the picnic on the green field. Hindi niya sinasabi, wow, I own green pasture. Ibig sabihin, it is abundance. It is a divine provision. The sheep does not know how to survive. He is dependent to the voice of his shepherds. Nai-imagine niyo ba yung karakter ng isang tupa pa? Di ba, di ba? Ang karakter ng isang tupa, nakadepende yan sa kanyang shepherds. Amen. He is not dependent pag hindi niya kilala yan. But, pero, napanood ako sa YouTube, ay kung napanood nyo, sa Facebook, yung hindi shepherds, yung nagpapakain, yung tinawag niya yung mga tupa niya, hindi lumingon. Pero yung nagpapakain sa kanya, isang ganyan niya na, pag-limon, nagtakuha yung mga sheep sa kanya. That's why the sheep know the voice of the shepherds. Amen. Alam ba natin yung usos ng Panginoon natin? Amen. Amen. That's why importante pa, pag-magnify yung salita ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Imagine, 40 years in the wilderness. Ano yung madalas na reklamo? Yung pagkain. Pero God will provide their provision kahit yung kanyang mga shoes. Hindi natin tear apart. Wala kayo mababasa dyan. Because God will provide. Amen, amen. Amen. And it is by the grace of the Lord pa, no? Bilang isang seaman po, by the grace of the Lord. Nung napunta kami dyan sa disyerto, dyan sa Middle East, pag sinabing disyerto, mainit. Tama po? Pero hindi ka mapapawisan. Alam niyo kung bakit? Bakit ang init? Mamumula ka lang kung hindi ka mapapawisan. Kasi low humidity. Sa Pilipinas, mataas ang humidity. Kung tingin ka, mapapawisan ka lang. That's why doon, kapag wala kang dinilas, ito, masakit yan sa paa. Pero never ever yung mababasa in the book of Exodus. In 40 years, hindi sila nagreklamo saan? Sa dinilas. Dinilas, sa sandales, di ba nung sandali yun? Di ba, baka sumabala ng hayo. Saan sila nagreklamo? Ayan, sa mga pagkain. Naaalala namin yung mga pagkain namin na kinakain namin sa Egypt. Na free. And we had all the cucumbers, melon, rice, onion, and garlic. We wanted. Pero still, meron sila doon, pinapakain sila sa Egypto, but still, they are slave in slavery. Marami ngayon live in slavery. Meron na, puro reklamo pa. Amen. That is verse in chapter 5, verse 10. And everything give thanks. Kahit anong sitwasyon, magpasalamat tayo sa Panginoon. Pastor, wala akong trabaho ngayon, magpasalamat. Amen. May trabaho ka, magpasalamat. May problema na meron na, nakalimutan ang magpasalamat. Kundi na lang yung salitang pasalamat. Di ba? Panginoon, bigyan mo ako ng trabaho. Nung nagkaroon ng trabaho, nagkaroon ng pressure, yung manager sa kanya. Ano nangyari? Nagreklamo na. Diba? That's why, very important pa. Kung tayo magreklamo pa, amen, test lang yan ni Lord. When we say, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. What does it mean, ma'am? If you lack of thanksgiving is worrying, living without peace. Alam niyo ibig sabihin ng still waters? Pag mayroong timba, yung walang along baga, ang narinig mo lang yung isang patak. Yan ang still waters. Ibig sabihin, sa kabila ng anumang sitwasyon, anumang mga challenges, mayroong kapayapaan yung isip natin. And that is the fruit of the Spirit. Amen. Amen. Pag nakita ng Panginoon, wow, ang aking anak, kahit grabe yung challenges na binigay ko sa kanya, kahit grabe yung problema na inalaw ko sa kanya, still, pinangawakan niya yung aking salita. He leads me beside the still waters. Kaya sabi ng Panginoon, anak, dahil ginawa mo yung part mo, gagawin ko rin yung part ko. Hallelujah. Amen. Ika, nagreklamo tayo, Lord. Di ba natin ginagawa yung part natin? Di ba tayo nagpapasalamat? Di ba? Don't fix your eyes on the short things. Focus on the heart of the shepherds. Pag sinabing heart of the shepherds, ano ba yung puso ng Panginoon natin ba? Mapabigay, mapagkaruga. You can call him as a friend. Amen, amen. Then speak his word with fear, not as a wish or dream, but as a decree. Pag di-recite natin yung Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me to lay down in great pastures. He leads me beside the still water. Hindi natin ito sinasabi, like a wish ko lang. Sabihin natin ito, like a decree. I hereby decree and declare that the word of God in Psalm 23 is my portion. And then you say, I shall not want. Hindi ako makukulang. Amen. Amen. Pag kulang sa decree, kaya meron tayong bibig, para yung salita ng Panginoon lumabas pamagitan ng ating bibig. Ginagamit minsan ito ng mga kaaway. Pinagtatalunan ito. Dapat gamitin natin ito sa tamang prinsipyo. Amen. Amen. Hallelujah. Marami tayong mga pananangin na hanggang ngayon hindi pa dumarating. Bakit? Kulang ng declaration, kulang ng word. When faith is speak to His word, the Bible says, faith comes from hearing, and hearing from the word of God. Keep on reciting, keep on declaring, dinideclare mo, narinig mo until it manifests. Until yung spirit mo, mararamdaman mo yan. Wow, Lord. Wow, wow. Sinasagot mo na po, Panginoon. Even wala pa yung manifestation, pero in your mind, you have the creative mindset. Gusto ko ng 4 wheels sa sasakyan. One day, magkakaroon tayo ng 4 wheels. Ito yung itsura. One, high east. Kulay gray. Di ba, di ba? Yes. Hallelujah. Hallelujah. Your situation looks
dry today, but the shepherds know where the green pasture are. Kung nasaan, yung maraming provision, alam yan ng Panginoon. Prophesy, cry, if it is possible. Isang kulang tayo sa boring ba? Yung kulang tayo sa iyan sa Panginoon. Amen, amen. Until your heart go with assurance. Amen, amen. When shepherds hold your hands, because you hold this word. Now, yung lack, yung empty, will not hold your life. Amen, amen. Pangatlo, He restore my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Inakay niya ako sa malakas ng katwiran, alam-alam sa kanyang pangalan. Poverty is not outside, it begins in our soul. Amen, amen. Covenant blessing release, not because you are lucky, not because of your accomplishment, not because of your connection. Covenant blessing release, dahil mahal tayo ng Panginoon. Either you like it or not, pag ikaw ay mananampalataya, blessing is yours. Amen. Kahit hindi ka mananamin, blessing is yours. Amen. Amen. But if you will be a good steward of it, sa salita ng Panginoon, I tell you man, blessing will follow after you. Hallelujah. Blessing without righteousness fall into wickedness. Mahilig sa shortcut. Okay. Blessing with righteousness will last for generation. We need honesty and integrity. For His name's sake. Ibig sabihin, dahil sa kanyang pangalan, papapalain ka niya. Bakit? Kasi we declare the name of Jesus. Amen. Pag tama yung invitation natin, bakit meron gumagaling? Bakit meron nakag-receive ng blessing? Bakit? Pastor, naniwala ako sa declaration na receive ko ngayon. Bakit nangyari yun? It's because of the covenant. For His name's sake. Amen. Amen. Hallelujah. Money does not respond to prayer. Prosperity is a covenant. Though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod, your staff, they comfort me. Pag sinabing valleys, it is the valleys of yung isang mga worries natin. Diba? Before you sleep, you worry. Kahit sa pagtulog, nananaginip ka, nag-worry ka. Nananaginip ka na kung ano-ano. Nakakatakot. Diba? Ano yung mga worry na yan? Pag-gising mo, you are worrying. Nagtatrabaho ka, you are worrying. At least, kahit napapahinga ka, nag-worry ka pa. Look at the life of that person. Diba? Kaya pag Sunday, ito yung first day natin. Bakit po ba? Bakit? Kasi we repress our anointing. Amen, amen. Amen. Lord, nagpahinga. Nung nagpahinga si Lord, aling na araw pang pito, nagpahinga siya ng pasalamat. Karamihan ngayon nagpapahinga, bakit? Nagpapahinga saan? Ay, Sabado ngayon, walang pasok at trabaho. Magsaan tayo, ma'am? Mag-outing, mag-jamming. Ayan yung pahinga. Diba? Ay, Sunday ngayon, walang trabaho. After ng samba, pupunta ako sa ganito. Yan ang pahinga. Okay? Minsan yung iba nagpapahinga dahil pagod. Si Lord nagpahinga, hindi tayo siya pagod. Nagpahinga siya dahil nagpasalamat siya. Tandaan natin yung principle na ito. Amen, amen. Hallelujah. The shadow of death. Hallelujah. This is the shadow yung bankruptcy. Yung lotus, yung death, yung sickness natin. Shadow is not the reality. The shadow of the lion can't fight, but it can scare you. Amen, amen. Salasay, tapo tayo sa anino natin. The shadow of the sword can cut, but the shadow of death can kill you. Pag lumakad ka dito, yan ang shadow mo. Ang shadow, isa natatakot ka. Di ba, ang mga kabataan dati muna, natatakot tayo. Yan na, may shadow dyan. Pero wala namang magagawa yung shadow. Shadow is not real. The reality is you. It is you, your command, ang hinihintay ng Panginoon. Shadow is just imagination. Bakit? You are full of anxiety, stress, depression. That is the shadow in our mind. And who is a kind of satanic attack? It is an evil attack, yung anxiety, stress, depression. Pag nakakaranas tayo ng stress, depression, ang dami natin iniisip. Tandaan natin ba, you are under attack. Kaya nga, the first battle sa atin, isipan, ating mind. Kapag naramdaman natin, uy, nai-stress na ako sa sitwasyon. Review agad. Declare agad sa Psalm 23, Psalm 91. Okay. Marriage and shadow, don't fall into temptation. It is only a test from the Lord. Para yung storm na kinaharap natin will turn into breakthrough. Amen. Walang tagumpay, walang victory, walang triumphs. Amen, amen. That's why i-praise natin bawat challenges. Alaman natin ito sa buhay. Glory to Jesus. God in your study, comfort me. The bigger the vision, the bigger the compassion. Rod means protection. Diba? Diba, pag mahirapan tayo maglakad, ano kailangan natin? Comfort. Means, yan yung protection natin. Yan yung helper natin. Okay? The stop. Ano ibig sabihin ng stop pa? Ibig sabihin yung pamalo ba? Okay. Pa, ini-interpret ko lang ito pa para at least meron kayong idea when you read the word of the Lord. Hindi lang siya ordinary word. There is an interpretation on it. Para matuto tayo. Lalo basahin ang salita ng Panginoon. Amen. Because the word has power. Pag sinabing stop o yung pamalo ba, ang Panginoon natin, hindi sa pinapalo tayo. Di ba? Ang mga magulang natin, bakit pinapalo ang mga anak? Dahil gusto natin silang i-correct. Ayaw natin mangyari sa kanila, nangyari sa atin na huwag mong gawin ito. Huwag mo nang maranasan ko. Di ba? That's why, kapag mayroong pagpapalo,
magpaturo. Ang mahirap yung hindi magpaturo. Amen, amen. Kailangan magpaturo tayo, Lord, anong gusto mong maranasan ko? Anong gusto mong matutunan ko? Bakit ako nakakaranas ngayon ng persecution? Mga words outside, masasakit na salita. In your valley, in the shadow of death, the shepherd, it means it is protecting you and leading you out. In the valley of shadow of death, nilagay ka dyan ng Panginoon, means inalaw ng Panginoon yan, it means siya rin ang maglalabas sa'yo. Amen. Amen. Your body is not your grave. Shadow is not your head. It shall come to pass that brings testimony for God's glory. Amen, amen. Yung rod, yung tungkod at pamalo, they comfort me. It's your word of declaration until fear runs out and peace enter in your mind. Pag nagpapasa ka ng salita ng Panginoon, Psalms 23, the Lord is my shepherd. Keep on reciting until maramdaman mo, nawawala yung takot ko. Even I walk in the valley of shadow of death, I will fear no evil. Kahit umahan ka sa madilim. Until it converts in your spirit. And then you will realize your spirit is speaking unto your flesh, speaking unto your soul. I will take care of you. Hallelujah. Amen. Kahit araw-araw yung basahin nyo, Psalms 23, it will not manifest in your mind if you not ask, understanding, Lord, give me revelation to your word. Hallelujah. This is all in fact. Psalms 23 is enough. Hallelujah. Amen, amen. As I mean, Psalms 91, basahin nyo, i-pressure po yan pa. Dahil ang daming testimony dyan. Because of Psalms 91, they are salot kamatay sa puna, they are saved. Maraming yumaman because of Psalms 23. Amen, amen. Naalala ko isang testimony ng isang manukan. Sabi niya, Pastor, sinunod ko yung sinabi mo. I-reset ko yung Psalms 23. Pero mas lalong dumagdag yung bayarin ko, yung utang ko. I-reset ko naman, Pastor. Testimony ng isang membro ng church sa manukan. I-reset ko naman, Pastor. Alam niyo sa ating pag-sleep din na. Bakit? Check your heart. I-restore my soul. Amen. Alam niyo po ba, the first manifestation kailangan na sa spirit. Pag magaling yung soul natin, kahit wala kang hawak na pera, hindi mo sasabihin mahirap ka. Kahit wala kang makain, hindi mo sasabihin walang-wala ka. The Lord is enough for me. Amen, amen. Amen. You prepare a table before me in His presence of my name. Wow, that is a good news. You anoint my head with oil, my cups is running over. You said that. Let's keep sharing our live streams, our posts, and our testimonies. Let's continue to invite our family and friends, and even our online community, to join us.